Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan ng natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay pagpapatuloy ng pagbabahagi ng misyon ni Kristo tungkol sa priestly mission at papaano ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. So, katulad nga nung sinabi ko na ang misyon ni Kristo ay gawain din natin bilang mga Kristiyano sa binyag. Tinanggap natin ang binyag na ito at naging kaisa tayo sa misyon ni Kristo na ang priestly na o mala pari. Hindi pari na pari, kundi tayo ay merong papel na dapat gampanan bilang pakikiisa sa pagkapari ni Kristo. Ano ang kahalagahan nito sa ating buhay? Ang pagpapari ni Kristo ay isang banal na simbolo na tinatawag natin minsan na Eucharistia o banal na misa, no? Misa o mga Bible sharing, ito yung ginagawa nating pagbabahagi natin sa katawan at dugo ni Kristo. So ito ay nangyayari minsan dapat sa loob ng pamilya, nangyayari dapat sa komunidad at sa simbahan. Paano ito sa pamilya? Napakahalaga ng papel ng pagsamba na kinagigista natin bilang mga binyagan na makiisa sa gawaing pagsamba sa loob ng pamilya. Una, kailan ba tayo nagdadasal ng sama-sama? Ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama ay maganda ang nagiging bunga at gawain ito at nagiging maganda ang relasyon sa bawat isa kasi meron tayong gabay mula sa Diyos. Ganun din sa ating komunidad, sa mga miyembro ng basic ecclesial community, ito ay ginagawa natin, itong mga pagdiriwang ng pagsamba ay sa mga Bible sharing groups, sa mga birthday celebrations na mayroong pagbabahaginan ng salita ng Diyos. At ito ay gawaing pagsamba, no? Dahil pinapahalagahan natin ang pagtanggap ng salita ng Diyos at pagbabahagi-bahagi ng tinapay. Ganun din sa simbahan, no? Tayo nagsisimba hindi lamang para magpakitang gilas, kundi nagsisimba tayo dahil nakikiisa tayo sa katawan at dugo ni Kristo bilang sambayanan. Ito yung isang gampanin natin bilang mga Kristiyano na tayo ay sama-samang magsimba. So, ang pagpapari nating misyon ay dapat natututunan natin bilang mga binyagan. Kasi kung mapapansin natin,
ito ay ipinapaliwanag lamang bago magbinyag. At pagkatapos, wala na. Kaya kung ang tao ay hindi gaanong nabibigyan ng formation, education, tungkol dito, nagiging malabnaw ang pag-unawa sa katagang pakikiisa sa pagpapari ni Kristo. So, bilang mga binyagan, mahalaga na meron tayo talagang pagpapahalaga, lalong-lalo na sa loob ng pamilya at sa labas ng pamilya. Kaya, ang sama-samang pagsimba ay hindi lamang iniimba tayo ng simbahan, kundi tayo bilang mga Kristiyano ay mayroong dapat na pagpapahalaga. Kung mahal natin ang Diyos, tatanggapin natin siya sa katawan at dugo ni Kristo. At doon makikita din natin, mararamdaman din natin ang mga mabuting balita na ipinapaliwanag, dahil ang kabuuang liturhiya ng simbahan ay isang pagsamba. Kaya mahalaga na meron tayong pakikinig, meron tayong partisipasyon, at meron tayong pagkilos na pag-uwi ng simbahan ay merong nababago sa ating buhay bilang kaisa ng katawan at dugo ni Kristo sa pagsamba. Hindi yung nagsimba na hanggang doon lang sa simbahan, kundi dapat nadadala natin ang mga mabuting balita ng Diyos sa ating pamilya at pakikipag-relate natin sa kapwa. Kaya ang call to action nito ay pagsasabuhay mismo ng ano ang pagpapahirap, ang resurrection at kaginhawahan na idinudulot ng sama-samang pagsamba. So hindi po ito gawain lamang ng mga namumuno ng simbahan, kundi tayong mga Kristiyano ay dapat nakikiisa at gumagampan ang ating mga tungkulin bilang gawain ng pagsamba dahil mahal natin ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi. Si Kuya Nanding M. Maraming salamat po.